Mayroon akong isang katanungan para sa inyo bago pa man natin simulan ang lahat ng ito. Naalala mo ba ang isang araw na nagising ka ng may kakaibang pakiramdam sa iyong katawan? Isang uri ng pag-aalaala na hindi mo agad mapaliwanag. Isang banayad na pananakit o pagod na nararamdaman sa ibaba ng iyong tiyan o sa pagitan ng iyong mga binti at sa loob ng iyong isipan ay nagtatanong ka, ano ba talaga ang nangyayari sa aking katawan? Normal ba ito? O merong dapat ikabahala? Maraming lalaki, lalo na ang mga nasa katanghalian o matatandang edad na, ang nakakaranas ng ganitong sandali. At ang malungkot na katotohanan ay, karamihan sa kanila ay hindi naghahanap ng tamang sagot. Hindi sila nagtatanong sa doktor. Hindi sila nagbabasa ng tamang impormasyon. At sa halip na maunawaan ang kanilang katawan ng mas mabuti, tinatago nila ang kanilang mga alalahanin sa kaibuturan ng kanilang sarili, umaasa na mawawala na lang ito sa oras. Ngunit ngayon, nais kong sabihin sa inyo ng malinaw at ng may buong respeto, ang pag-unawa sa inyong katawan ay hindi kahihiyan, Ito ay responsibilidad. ito ay pagmamahal sa sarili. At higit sa lahat, ito ay kalusugan. Ang prostate o ang tinatawag na prostate gland sa wikang Ingles ay isa sa mga pinaka-underrated na bahagi ng katawan ng lalaki. Maliit ito, halos kasing sukat ng isang walnut, ngunit ang papel na ginagampanan nito sa kalusugan ng lalaki ay napakalaki. At sa konteksto ng masturbasyon, isang natural na kilos ng katawan na ginagawa ng halos lahat ng lalaki sa buong mundo, may mga pagkakataon na ang prostate ay nagbibigay ng senyas, nagpapadala ng mensahe, at nagpapaalala na kailangan nito ng iyong pansin. Ang paksa ngayon ay hindi tabu. Hindi ito kahihiyan. Ito ay agham. Ito ay medisina. At pinakamahalaga, ito ay para sa inyong kalusugan. Bago natin talakayin ang lahat ng ito ng malalim, nais ko munang itanong sa inyo ang isang bagay. Nakaranas na ba kayo ng banayad na kirot pagod o kakaibang presyon sa lugar ng prostate pagkatapos ng masturbasyon at hindi kayo sigurado kung normal ito o hindi? Ipaalam sa akin sa komento. Ang inyong karanasan ay mahalaga at maaari ring makatulong sa ibang manonood na nararamdamang nag-iisa sa kanilang mga tanong. Simulan natin sa pundasyon. Ano ba talaga ang prostate gland at bakit ito napakahalaga sa kalusugan ng lalaki? Ang prostate ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa pagitan ng pantog at ng rectum ng lalaki. Ito ay nakapaligid sa urethra, ang tubo na nagdadala ng ihi at ng seminal fluid palabas ng katawan. Sa medikal na larangan, ang prostate ay may tatlong pangunahing tungkulin. Una, ito ay gumagawa ng isang bahagi ng seminal fluid na nagpoprotekta at nagpapalago ng sperm. Pangalawa, ito ay tumutulong sa pagkontrol ng daloy ng ihi. At pangatlo, ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa proseso ng kasiyahang sexual ng lalaki. Dahil sa posisyon at tungkulin nito, ang prostate ay isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng katawan ng lalaki. Ito ay puno ng mga nerve endings at mga daluyan ng dugo. Kapag may nangyayari sa katawan ng lalaki, maging ito man ay sexual na aktibidad, pisikal na stress, o kalusugang issue, ang prostate ay maaring mag-react sa iba't ibang paraan. Ang panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon ay isang karanasan na hindi bihirang marinig sa mga medikal na konsultasyon. At habang tinatalakayin natin ito ngayon, nais kong maging malinaw, ang bawat kaso ay naiiba. Ang ilang lalaki ay nakakaramdam ng banayad na pag-agat lamang na nawawala sa loob ng ilang minuto. Ang iba naman ay nakakaramdam ng mas matagal na kirot o presyon na nagtatagal ng ilang oras. At ang iba pa ay nakakaramdam ng kirot na paulit-ulit na nagpapahiwatig ng isang kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang tanong ay, ano ang dahilan nito? At paano mo malalaman kung normal ito o hindi? Para masagot ito ng tama, kailangan nating maunawaan ang physiology ng masturbasyon mula sa pananaw ng agham. Kapag ang lalaki ay nagmamasturbate, ang katawan ay dumadaan sa isang serye ng mga physiological na pagbabago. Ang puso ay tumitibok ng mas mabilis. Ang presyo ng dugo ay tumataas. Ang mga kalamnan ng pelvis kasama na ang mga kalamnan na nakapaligid sa prostate ay nagsisimulang mag-contract. Ang prostate mismo ay nagsisimulang mag-produce ng fluid na magiging bahagi ng seminal fluid na ilalabas sa panahon ng ejaculation. Sa panahon ng ejaculation, ang mga kalamnan ng prostate, seminal vesicles at epididymis ay lahat ay nag-contract ng sabay-sabay sa isang coordinated na kilos. Ang kontraksyon na ito ay isang uri ng muscular exertion at katulad ng anumang kalamnan sa katawan, ang mga kalamnan ng prostate ay maaaring maramdaman ang pag-aalat o pagod pagkatapos ng malakas na paggamit. Ito ang pinakasimple at pinaka-common na dahilan ng panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon, ang simpleng muscle fatigue o muscular soreness.
Ito ay katulad ng pakiramdam mo pagkatapos ng malakas na ehersisyo. Hindi ito isang senyales na may mali. Ito ay isang natural na tugon ng katawan sa muscular exertion. Ngunit hindi lahat ng panakit ay muscle fatigue at dito nagsisimula ang mas malalim na usapin. Nais kong ibahagi sa inyo ang perspektibo ng isang medikal na profesional tungkol sa paksang ito. Ayon sa mga urologists at sexual health physicians, ang panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon ay maaaring maiugnay sa iba't ibang kondisyon, mula sa pinakasimpleng muscular tension hanggang sa mas seryosong kalusugang issue. Ang pinakamahalaga ayon sa mga eksperto ay ang bigyang pansin ang uri, lokasyon at tagal ng kirot. Ang isang mananaliksik sa larangan ng men's health ay nagpaliwanag na ang katawan ng lalaki ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng signal pagkatapos ng sexual na aktibidad at ang ating responsibilidad bilang mga taong nagmamalasakit sa ating sarili ay ang matutunang pakinggan ang mga signal na ito ng may kaalaman at pag-unawa. Ang mensaheng ito ay mahalaga. Ang iyong katawan ay nagsasalita sa iyo sa lahat ng oras. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Talakayin natin ngayon ang mga pinakakaraniwang dahilan ng panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon at ipaliwanag nating mabuti ang bawat isa mula sa pananaw ng medikal na agham. Ang una at pinaka-common na dahilan ay ang prostatitis. Ang prostatitis ay ang pamamaga ng prostate gland. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon ng prostate sa mga lalaki, lalo na sa mga nasa edad na 20 hanggang 50 taong gulang, bagaman maaari rin itong mangyari sa mas matatanda. Ang prostatitis ay may iba't ibang uri: bacterial prostatitis, chronic pelvic pain syndrome, at asymptomatic inflammatory prostatitis, at ang bawat isa ay may sariling set ng mga sintomas at dahilan. Ang bacterial prostatitis ay sanhi ng isang impeksyon, karaniwang dulot ng bakterya na umabot sa prostate mula sa urethra o mula sa dugo. Ito ay maaring maging acute na nangangahulugang bigla at malubha o chronic na nangangahulugang paulit-ulit at pangmatagalan. Ang mga sintomas ng bacterial prostatitis ay kinabibilangan ng sakit sa pagitan ng scrotum at rectum, sakit sa pagpepi, madalas na pag-ihi, lagnat at, panakit pagkatapos ng sexual na aktibidad kasama na ang masturbasyon. Ang chronic pelvic pain syndrome, na tinatawag ding non-bacterial prostatitis, ay ang pinaka-common na uri ng prostatitis. Sa kondisyong ito, mayroon kang kirot at pamamaga sa prostate kahit walang impeksyon na mahahanap sa iyong ihi o seminal fluid. Ang eksaktong dahilan nito ay hindi pa ganap na nauunawaan ng medisina, ngunit may mga teorya na ang stress, muscular tension sa pelvis, nerve dysfunction at autoimmune na mga proseso ay gumaganap ng papel. Ang punto dito ay ito: kung nakakaramdam ka ng paulit-ulit na panakit sa prostate pagkatapos ng masturbasyon, posible na mayroon kang anyo ng prostatitis na nangangailangan ng tamang medikal na pagsusuri at paggamot. Hindi ito isang bagay na dapat itago o ipagpaliban. Ito ay isang kondisyon na, kung nasuri at nagamot ng maaga, ay ganap na maaaring kontrolin at pagalingin. Ang pangalawang dahilan na dapat nating talakayin ay ang benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang BPH ay ang natural na pagpapalaki ng prostate na karaniwang nangyayari sa mga lalaki habang tumatanda. Ito ay isang normal na bahagi ng pag-eedad, ngunit para sa ilang mga lalaki, ang pagpapalaki ng prostate ay maaaring humantong sa mga sintomas na nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Kasama sa mga sintomas ng BPH, ang hirap sa pag-ihi, mahina o paulit-ulit na daloy ng ihi, pakiramdam na hindi ganap na naubos ang pantog pagkatapos ng pag-ihi, at sa ilang kaso, panakit o presyon sa lugar ng prostate na maaaring lumala pagkatapos ng sexual na aktibidad. Ang dahilan kung bakit ang masturbasyon ay maaaring magpalaala ng mga sintomas ng BPH ay nauugnay sa vascular at muscular na pagbabago na nangyayari sa panahon ng sexual na kasiyahan. Kapag ang prostate at mga nakapaligid na istruktura ay nagiging mas congested ng dugo, isang natural na proseso sa panahon ng sexual na aktibidad, ang pinalaking prostate ay maaaring maramdaman ang dagdag na presyon sa uretra at sa mga nakapaligid na tisyo na nagdudulot ng kirot o kakulangan. Para sa mga lalaki na may BPH, ang panakit pagkatapos ng masturbasyon ay isang senyales na ang kondisyon ay maaaring kailangang suriin ng doktor. Sa kasalukuyan, mayroon ng maraming epektibong paggamot para sa BPH, mula sa mga gamot hanggang sa mga surgical na pamamaraan, at ang maagang pagsusuri ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa paggamot. Ang ikatlong dahilan na nais kong ipaliwanag ay ang prostate congestion, na minsang tinatawag na congested prostate o pelvic congestion sa konteksto ng mga lalaki.
Ang prostate congestion ay nangyayari kapag ang mga fluid na ginawa ng prostate ay hindi regular na nailalabas na nagdudulot ng pagtitipon ng mga fluid sa loob ng glandula. Ito ay maaaring mangyari dahil sa mahahabang panahon ng sexual na abstinence o sa kabaligtaran dahil sa sobrang daming sexual na aktibidad na nagdudulot ng inflammation ng mga tissue. Sa agham, ito ay isang medyo komplikadong phenomenon. Ang prostate ay patuloy na gumagawa ng fluid kahit walang sexual na aktibidad. Kapag ang fluid na ito ay hindi na ilalabas sa regular na paraan, maaari itong mag-ipon at magdulot ng pagpapalaki at pamamaga ng mga tissue sa loob ng glandula. Ang resulta ay isang pakiramdam ng presyon, kabigatan o kirot sa lugar ng prostate. At ang kirot na ito ay maaaring maging mas kapansin-pansin sa panahon o pagkatapos ng sexual na aktibidad, kasama na ang masturbasyon dahil sa panandaliang pagtaas ng aktibidad at daloy ng dugo sa lugar. Ang kawili-wiling bagay dito ay ang paradox. Para sa ilang mga lalaki na may prostate congestion, ang regular na sexual na aktibidad kasama ang masturbasyon ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng sintomas dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon para mapalabas ang accumulated na fluid. Ngunit para sa iba, ang anumang sexual na aktibidad ay maaaring magpalala ng sintomas sa maikling panahon bago lumamig ang inflammation. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit napaka-importante ng personalisadong medikal na konsultasyon. Walang pangkalahatang sagot na angkop sa lahat. Ang iyong katawan ay natatangi at ang tamang pamamaraan para sa iyo ay maaaring iba sa nararapat para sa ibang tao. Dito nais kong bigyan ng espesyal na pansin ang kahalagahan ng edad sa konteksto ng kalusugan ng prostate. Para sa mga lalaking nasa katanghalian, ang mga nasa kanilang 40s at 50s, ang mga pagbabago sa prostate ay isang natural na bahagi ng proseso ng pag-aedad. Ang testosterone levels ay unti-unting bumababa. Ang DHT o dihydrotestosterone ay isang hormone na nagmumula sa testosterone at gumaganap ng malaking papel sa pagpapalaki ng prostate ay patuloy na nag-iipon sa glandula habang tumatanda ang lalaki. Ang resulta ay ang unti-unting pagpapalaki ng prostate na nangyayari sa halos lahat ng lalaki na sapat na ang gulang. Para sa mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at higit pa, ang mga isyu sa prostate ay nagiging mas karaniwan at kailangan ng mas maingat na pagmamasid. Hindi lamang ito tungkol sa panakit pagkatapos ng masturbation. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan ng prostate kasama na ang regular na pagsusuri para sa prostate cancer. Ang prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki sa buong mundo. Habang hindi naman direktang sanhi ng masturbation ang prostate cancer, ang regular na pagsusuri ng prostate, kasama na ang PSA test at ang digital rectal exam, ay mahalaga para sa lahat ng lalaking nasa tamang gulang, lalo na ang mga may family history ng prostate cancer o mga nakakaramdam ng paulit-ulit na kirot sa lugar ng prostate. Nais kong maging malinaw, ang simpleng panakit pagkatapos ng masturbasyon ay hindi agad-agad na senyales ng prostate cancer. Ngunit kung ang panakit ay paulit-ulit lumalala o sinasamahan ng iba pang sintomas tulad ng dugo sa ihi o semen, hirap sa pag-ihi, o sakit sa buto, ang pagbisita sa doktor ay hindi dapat ipagpaliban. Sandali, nais kong ibahagi ang isang mahalagang bagay sa inyo. Sa puntong ito ng ating talakayan, nais kong sabihin bilang isang nagmamahal sa kalusugan at edukasyon ng tao, ang video na ito ay para lamang sa layunin ng impormasyon at kamalayan sa kalusugan. Ang lahat ng inilalagay ko dito ay batay sa medikal na kaalaman at layunin ng edukasyon. Ngunit ang mga impormasyong ito ay hindi kapalit ng tunay na konsultasyon sa isang lisensyadong medikal na propesyonal. Kung meron kang mga sintomas na nag-aalala sa iyo, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor o urologist. Sila ang may kakayahang magsagawa ng tamang pagsusuri at magbigay ng tamang paggamot para sa iyong partikular na sitwasyon. Lagi itong tandaan, ang wastong medikal na payo ay nagmumula sa isang doktor na personal na nakakakilala sa iyong kasaysayan ng kalusugan. Ngayon, talakayin natin ang isang aspeto ng paksang ito na madalas na hindi napapansin sa mga pangkaraniwang talakayan, ang papel ng nervous system. Ang prostate ay mayaman sa mga nerve endings, lalo na ang mga bahagi ng autonomic nervous system. Ang sistema na responsable sa mga bodily functions na hindi mo aktibong kinokontrol, tulad ng tibok ng puso, pagtunaw, at sexual na tugon. Ang autonomic nervous system ay may dalawang pangunahing sangay, ang sympathetic nervous system na responsable sa fight or flight na tugon, at ang parasympathetic nervous system na responsable sa rest and digest at sexual na kasiyahan.
Sa panahon ng sexual na aktibidad, ang parehong sangay ng autonomic nervous system ay gumaganap ng papel. Ang parasympathetic nervous system ay nangunguna sa panahon ng unang yugto ng sexual na kasiyahan, habang ang sympathetic nervous system ay gumaganap ng mas malaking papel sa panahon ng ejaculation. Ang koordinasyon ng dalawang sistemang ito ay nagbibigay ng komplikadong sexual na karanasan na nararamdaman ng lalaki. Ngunit ano ang kahulugan nito sa konteksto ng panakit ng prostate? Kapag ang sympathetic nervous system ay labis na aktibo, halimbawa sa panahon ng matinding stress, pagkabalisa o emosyonal na tensyon, ang mga kalamnan ng pelvis at ang mga estruktura sa paligid ng prostate ay maaaring manatiling tense o contracted ng mas matagal kaysa normal. Ang chronic muscular tension na ito ay maaaring magdulot ng chronic pelvic pain na nararamdaman sa lugar ng prostate, at ang panakit na ito ay maaaring lumala pagkatapos ng anumang sexual na aktibidad kasama na ang masturbasyon. Ito ay isang mahalagang koneksyon. Ang inyong mental at emosyonal na estado ay direktang nakakaapekto sa inyong karanasan ng pisikal na kalusugan ng prostate. Ang stress management, relaxation techniques, at mental wellness ay hindi lamang para sa isipan. Sila ay mahalaga rin para sa kalusugan ng inyong katawan, kasama na ang inyong prostate. Dito nais kong talakayin ang papel ng hormones sa kalusugan ng prostate at sa karanasan ng panakit. Ang testosterone ay ang pangunahing male hormone at ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng prostate. Sa katawan ng lalaki, ang isang bahagi ng testosterone ay kino-convert sa DHT sa pamamagitan ng isang enzyme na tinatawag na 5-alpha reductase. Ang DHT ay may mas malakas na epekto sa prostate kaysa sa testosterone mismo, at ito ang pangunahing driver ng paglaki ng prostate habang tumatanda ang lalaki. Ngunit maliban sa DHT, ang iba pang mga hormone ay gumaganap din ng papel sa kalusugan ng prostate. Ang prolactin, na natural na tumataas pagkatapos ng sexual na aktibidad at ejaculation, ay maaaring makaapekto sa prostate sa ilang mga kaso. Ang mga prostaglandins, na mga hormone-like na substansya na nakatulong sa pag-regulate ng inflammation at mga muscular contractions, ay naroroon din sa seminal fluid at sa mga tissue ng prostate, at sila ay gumaganap ng papel sa mga physiological na proseso na nagaganap sa panahon at pagkatapos ng sexual na aktibidad. Para sa mga lalaking may hormonal imbalances, halimbawa, ang mga may mababang testosterone o mga nagdadala ng mga kondisyong nakakaapekto sa kanilang hormonal na balanse, ang mga karanasan sa kalusugan ng prostate ay maaaring maging mas komplikado at nangangailangan ng mas komprehensibong medikal na pagsusuri. Ngayon, talakayin natin ang isang aspeto ng paksang ito na madalas ipinagpaliban sa mga medikal na talakayan, ngunit napakahalaga para sa kabuuang kalusugan ng lalaki: ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng prostate at ng mental health. Ang mga lalaki na nakakaranas ng paulit-ulit na panakit o kakulangan sa lugar ng prostate, lalo na pagkatapos ng isang natural at normal na gawain tulad ng masturbasyon, ay madalas na nagsisimulang maranasan ang pagkabalisa at takot. Ang takot na ito ay maaaring magdulot ng isang vicious cycle. Ang pagkabalisa ay nagpapataas ng sympathetic nervous system activity na nagdudulot ng mas maraming muscular tension sa pelvis na nagpapalala ng kirot na nagdudulot ng mas maraming pagkabalisa at iba pa. Bukod dito, ang ilang mga lalaki ay nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad dahil sa takot ng kirot. Ang pag-iwas na ito ay maaaring humantong sa mga issue sa relasyon, pagbaba ng self-esteem, at kahit depression sa ilang mga kaso. Ang mga problemang ito ay hindi limitado sa pisikal na kalusugan. Sila ay sumasaklaw sa buong kalidad ng buhay ng isang tao. Ito ay isang mahalagang punto para sa lahat ng lalaki. Ang kalusugan ng prostate ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katawan. Ito ay konektado sa inyong emosyonal na kalusugan, sa inyong mga relasyon at sa inyong kabuuang kagalingan. At ang pag-unawa sa koneksyong ito ay ang unang hakbang patungo sa isang mas holistic na pamamaraan sa kalusugan. Muli, nais kong ibahagi ang perspektibo ng isang medikal na eksperto sa puntong ito ng ating talakayan. Ayon sa mga espesyalista sa men's health at sexual medicine, ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa pag-aalaga ng kalusugan ng prostate ay ang kultura ng katahimikan at kahihiyan na nakapaligid sa paksang ito. Maraming lalaki ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng maraming taon bago nila hanapin ang tulong dahil nahihiya silang pag-usapan ang mga sintomas na nauugnay sa kanilang sexual na kalusugan. Ang medikal na komunidad ay nagtatrabaho upang baguhin ang kulturang ito, upang gawing normal ang pag-usap tungkol sa kalusugan ng prostate, upang hikayatin ang mga lalaki na humingi ng tulong ng mas maaga,
at upang magtayo ng isang lipunan kung saan ang pag-aalaga ng sariling kalusugan ay tinitingnan bilang isang tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang mensahe ay simple ngunit malalim. Ang paghahanap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay katalinuhan. Ito ay pagmamahal sa sarili. At ito ay para sa inyong kapakanan at ng mga taong nagmamahal sa inyo. Talakayin natin ngayon ang mga konkretong hakbang na maaari mong gawin para sa kalusugan ng iyong prostate. Una, ang dieta at nutrisyon. Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang dieta ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng mga kamatis, rosas na prutas, berde at madahong gulay at mga natingo ay nagpapakita ng positibong epekto sa kalusugan ng prostate. Ang lycopene, na isang antioxidant na matatagpuan sa mga kamatis at iba pang pulang prutas at gulay, ay partikular na pinag-aralan para sa potensyal nitong papel sa pagprotekta sa kalusugan ng prostate. Ang zinc ay isa pang mahalagang mineral para sa kalusugan ng prostate. Ang prostate gland ay may pinakamataas na konsentrasyon ng zinc sa lahat ng mga tissue sa katawan at ang sapat na zinc ay mahalaga para sa normal na paggana ng prostate. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc ay kinabibilangan ng mga talaba, karne ng baka, buto ng kalabasa at mga legum. Ang mga omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga isda tulad ng salmon, tuna at mackerel ay nagpapakita rin ng anti-inflammatory na epekto na maaaring makatulong sa kalusugan ng prostate. Sa kabaligtaran, ang mga pagkaing mataas sa saturated fats, processed foods at pula at pinrosesong karne ay nagpapakita ng negatibong epekto sa kalusugan ng prostate sa ilang mga pananaliksik. Ang pag-inom ng sapat na tubig, karaniwang 8 hanggang 10 baso bawat araw, ay mahalaga rin dahil ang tamang hydration ay tumutulong sa normal na paggana ng urinary system at ng prostate. Pangalawa, ang ehersisyo at pisikal na aktibidad. Ang regular na ehersisyo ay nagpapakita ng positibong epekto sa kalusugan ng prostate sa maraming paraan. Ang aerobic exercise tulad ng paglalakad, pagtakbo, paglangoy o pagbibisikleta ay tumutulong sa pagpapababa ng inflammation sa katawan, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapanatili ng malusog na timbang. Lahat ng ito ay positibo para sa kalusugan ng prostate. Ang mga ehersisyo na nagpapalakas ng mga kalamnan ng pelvic floor, tulad ng Kegel exercises, ay maaari ring maging kapaki-pakinabang para sa mga lalaking may mga issue sa prostate. Ang mga Kegel exercises ay nagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, prostate at rectum at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng urinary control at sa pagbabawas ng ilang uri ng pelvic pain. Ngunit mahalaga rin ang paalala. Para sa ilang mga lalaking may aktibong prostatitis o iba pang mga kondisyon ng prostate, ang ilang mga uri ng ehersisyo, lalo na ang pagbibisikleta o iba pang aktibidad na naglalagay ng direktang presyon sa perineum, ay maaaring magpalala ng mga sintomas sa maikling panahon. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na kumonsulta sa doktor tungkol sa pinakaangkop na uri ng ehersisyo para sa iyong kondisyon. Ikatlo, ang stress management at mental wellness. Tulad ng aming tinalakay kanina, ang koneksyon sa pagitan ng mental health at kalusugan ng prostate ay malinaw at siyentipikong documented. Ang chronic stress ay nagdudulot ng chronic inflammation sa katawan, nagpapatuoy ng sympathetic nervous system, at nagpapalala ng pelvic muscular tension. Lahat ng ito ay may negatibong epekto sa kalusugan ng prostate. Ang mga pamamaraan ng stress management tulad ng meditation, deep breathing exercises, yoga at tai chi ay nagpapakita ng positibong epekto hindi lamang sa mental health kundi pati na rin sa kalusugan ng prostate. Ang mga pag-aaral na nagmamasid sa mga lalaki na nagsasanay ng mindfulness meditation ay nagpapakita ng pagbawas ng mga sintomas ng chronic pelvic pain syndrome kumpara sa mga lalaking hindi nagsasanay ng ganitong mga teknik. Ang sapat na tulog ay isang karagdagang salik na madalas na hindi binibigyang pansin. Ang katawan ay gumagawa ng maraming pag-aayos at pagbabago sa panahon ng tulog, kasama na ang mga anti-inflammatory na proseso at hormonal na balanse. Ang kakulangan ng tulog ay maaaring mag-contribute sa pagtaas ng inflammation sa katawan at sa pagbabago ng hormonal na balanse, na parehong may negatibong epekto sa kalusugan ng prostate. Ngayon ay talakayin natin ang isang paksa na madalas ay hindi na pagtutuunan ng sapat na atensyon sa mga talakayan tungkol sa kalusugan ng prostate, ang kahalagahan ng komunikasyon sa relasyon. Para sa mga lalaking may kasosyo, ang mga karanasan sa kalusugan ng prostate, kasama na ang panakit pagkatapos ng sexual na aktibidad, ay maaaring makaapekto sa relasyon sa mga malalalim na paraan.
Ang lalaki na nagdurusa sa kirot ngunit hindi nagpapaalam sa kanyang kasosyo ay maaaring simulan ang pag-iwas sa intimacy na maaaring maging sanhi ng kalituhan, pagkabigo at emosyonal na distansya sa pagitan ng dalawa. Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga kasosyo tungkol sa pisikal na kalusugan, kasama na ang mga pagbabago sa karanasan ng sexual na aktibidad, ay isang mahalagang sangkap ng isang malusog na relasyon. Hindi ito nangangailangan ng detalyadong medikal na talakayan sa bawat oras. Ito ay nangangailangan ng isang kultura ng pagtitiwala at bukas na komunikasyon kung saan ang parehong kasosyo ay komportable na sabihin, "Nakaramdaman ako ng kakaibang bagay. Nais kong ipaalam sa iyo at posibleng kailangang kumonsulta sa doktor." Para sa mga lalaking walang kasosyo sa ngayon, ang pag-aalaga ng kalusugan ng prostate ay isang pag-invest sa inyong sarili, sa inyong kalusugan, sa inyong kalidad ng buhay, at sa inyong hinaharap. Ang pag-unawa sa inyong katawan, ang pakikinig sa mga senyas na ibinibigay ng inyong katawan, at ang paghahanap ng tamang medikal na tulong ay mga pagkilos ng pagmamahal sa sarili na ang bunga ay mararamdaman sa maraming aspeto ng inyong buhay. Talakayin natin ngayon ang ilang mga karaniwang maling kaalaman tungkol sa kalusugan ng prostate at masturbasyon. Ang una at pinakakaraniwang maling kaalaman ay ang ideya na ang masturbasyon ay masama para sa prostate o para sa kalusugan sa pangkalahatan. Ang katotohanan ay ang agham ay nagpapakita ng komplikadong larawan. Ang ilang mga pag-aaral, kasama na ang isang malawak na pag-aaral na nalathala sa Journal of the American Medical Association, ay nagpapakita na ang regular na ejaculation, kasama na ang masturbasyon, ay maaaring may protective effect laban sa prostate cancer. Ang teorya ay ang regular na paglalabas ng seminal fluid ay tumutulong sa pag-aalis ng mga potensyal na carcinogenic na substansya mula sa prostate. Ngunit tulad ng lahat ng mga bagay sa medikal na agham, ang katotohanan ito ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng masturbasyon ay mabuti para sa prostate. Ang konteksto, dalas at individual na kondisyon ng kalusugan ay lahat ay mahalaga. Para sa mga lalaking may aktibong prostatitis o ibang mga kondisyon ng prostate, ang masturbasyon ay maaaring kailangang i-moderate o suriin ng doktor bilang bahagi ng kabuuang plano ng paggamot. Ang pangalawang maling kaalaman ay ang ideya na ang panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon ay automatikong senyales ng prostate cancer. Habang mahalaga ang sineseryosong pagsasaalang-alang sa lahat ng mga sintomas ng prostate at pagkuha ng tamang medikal na pagsusuri, ang katotohanan ay ang panakit ng prostate pagkatapos ng sexual na aktibidad ay mas karaniwan ang karamay sa benign na mga kondisyon tulad ng prostatitis, BPH o muscular tension kaysa sa prostate cancer. Ang prostate cancer sa maagang yugto ay karaniwang walang sintomas, kaya naman ang regular na pagsusuri kahit wala kang nararamdamang kirot ay napakahalaga. Ang ikatlong maling kaalaman ay ang paniniwala na ang mga isyu sa prostate ay para lamang sa matatanda. Habang totoo na ang karaniwang edad ng pag-unlad ng BPH at prostate cancer ay mas mataas, ang prostatitis, lalo na ang chronic pelvic pain syndrome, ay maaaring mangyari sa mga lalaki sa lahat ng edad, kasama na ang mga nasa kanilang 20s at 30s. Ang mga batang lalaki ay hindi dapat ipagpaliban ang paghahanap ng medikal na atensyon para sa mga isyu sa prostate dahil sa maling paniniwala na ang mga ganitong problema ay nangyayari lamang sa mas matatandang lalaki. Ngayon, nais kong talakayin ang kahalagahan ng regular na medikal na pagsusuri para sa kalusugan ng prostate. Ang American Urological Association at iba pang mga medical na organisasyon ay nagrerekomenda na ang mga lalaking nasa edad 50 at pataas ay dapat pag-usapan sa kanilang doktor ang mga benepisyo at panganib ng PSA screening para sa prostate cancer. Para sa mga lalaking may mataas na panganib, tulad ng mga may African descent o may first-degree relative na may prostate cancer, ang talakayan na ito ay maaaring magsimula sa mas murang edad, karaniwang 40 hanggang 45. Ngunit ang regular na pagsusuri ng prostate ay hindi lamang tungkol sa prostate cancer. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan ng inyong urinary system, ng inyong sexual na kalusugan, at ng inyong kalidad ng buhay. Ang isang simpleng konsultasyon sa doktor ay maaaring makatuklas ng mga kondisyon na, kung nasuri ng maaga, ay mas madaling gamutin at mas mababa ang panganib ng mga komplikasyon. Ang digital rectal exam o DRE ay isa pang mahalagang kasangkapan sa pagsusuri ng prostate. Sa proseduring ito, ang doktor ay naglalagay ng isang daliri sa rectum upang direktang maramdaman ang prostate at matukoy kung may mga abnormalidad tulad ng pagpapalaki, hardening o mga nodule na maaaring nangangailangan ng karagdagang pagsusuri.
Maraming lalaki ang nag-aatubili sa proseduring ito dahil sa pagkamahiyain o kakulangan ng komportable. Ngunit mahalagang tandaan, ang inyong doktor ay isang profesional. Para sa kanya, ang ganitong pagsusuri ay isang karaniwang medikal na pamamaraan na may layunin ng pagprotekta sa inyong kalusugan. Ang ilang minuto ng kakulangan sa komportable ay walang halaga kumpara sa kapayapaan ng isip na dulot ng pagkabatid na ang inyong kalusugan ay sinisigurado. Nais ko ring talakayin ang papel ng kalusugan ng prostate sa mas malawak na konteksto ng men's health sa Pilipinas. Sa ating kultura, ang mga lalaki ay madalas na tinuturuan na maging matapang at hindi ipakita ang kahinaan. Ang paghingi ng tulong para sa mga medical na issue, lalo na ang mga nauugnay sa sexual na kalusugan, ay madalas na tinitingnan bilang kahinaan o bilang isang bagay na dapat ikahiya. Ngunit ang katotohanan ito ay nagdudulot ng malungkot na resulta. Maraming Pilipinong lalaki ang nagdadala ng mga medikal na kondisyon nang hindi naghahanap ng tulong at maraming mga kaso ng prostate cancer at iba pang mga kondisyon ng prostate ang nasuri sa huli na yugto na kung kailan ang paggamot ay mas mahirap at mas mahal. Bilang isang lipunan, kailangan nating baguhin ang kulturang ito. Kailangan nating turuan ang ating mga anak na lalaki na ang pag-aalaga ng kanilang kalusugan ay isang tanda ng pagmamahal sa sarili, hindi ng kahinaan. Kailangan nating lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga lalaki ay komportable na pag-usapan ang kanilang mga kalusugang alalahanin ng walang takot ng paghuhukom. Ang video na ito ay isang maliit na hakbang sa direksyong iyon. Ito ay isang paanyaya sa lahat ng lalaking nanonood, anuman ang inyong edad, anuman ang inyong background, nasisimulan ng mas mapagmahal na pakikitungo sa inyong sariling katawan. Ang inyong kalusugan ay mahalaga. Ang inyong kagalingan ay mahalaga. At kayo ay nararapat sa pinakamahusay na impormasyon at pinakamahusay na pag-aalaga. Sa puntong ito, nais ko ring talakayin ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng prostate at ng emosyonal na kagalingan ng lalaki sa mas malalim na paraan. Ang kalusugan ng prostate ay nakakaapekto sa kalidad ng buhay sa maraming aspeto. Para sa mga lalaking nakakaranas ng mga sintomas ng prostatitis o BPH tulad ng madalas na paghihi sa gabi, kirot sa pelvis o mga pagbabago sa sexual na paggana, ang mga epekto sa kalidad ng tulog, konsentrasyon at emosyonal na estado ay maaaring maging malubha. Ang sleep disruption dahil sa madalas na paghihi sa gabi, isang kondisyon na tinatawag na nocturia, ay nagdudulot ng chronic na pagod na sa kalaunan ay maaaring humantong sa pagbaba ng performance sa trabaho, pagkainis, at kahit depression. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking may mga sintomas ng BPH ay may mas mataas na rate ng anxiety at depression kumpara sa mga lalaking walang ganitong mga sintomas. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang punto. Ang pag-aalaga ng kalusugan ng prostate ay hindi lamang tungkol sa inyong urinary o sexual na kalusugan. Ito ay tungkol sa kalidad ng inyong buhay sa kabuuan, ang inyong kakayahang matulog ng mabuti, magtrabaho ng mahusay, mag-enjoy ng inyong mga relasyon at mamuhay ng may kagalakan at kalayaan. Muli, bilang huling perspektibo ng isang medikal na profesional sa paksang ito, bilang isang doktor na nagtatrabaho sa larangan ng men's health at sexual medicine, ang aking mensahe sa lahat ng lalaki na nanonood ng video na ito ay ito. Huwag hintayin na lumubha ang problema bago kumonsulta sa doktor. Ang inyong katawan ay nagbibigay ng mga senyas sa lahat ng oras at ang panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon ay isa sa mga senyas na hindi dapat balewalain. Maaari itong isang simpleng kondisyon na madaling gamutin o maaari itong senyales ng isang bagay na nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Tanging isang medikal na profesional ang maaaring sabihin ng may katiyakan kung alin ang kaso. Ang mga modernong paggamot para sa mga kondisyon ng prostate ay mas epektibo at mas hindi invasive kaysa dati. Ang mga alpha blockers at 5-alpha reductase inhibitors para sa BPH, ang mga antibiotics at anti-inflammatory na gamot para sa prostatitis, at ang mga pelvic floor physical therapy para sa chronic pelvic pain syndrome ay lahat ay nagpapakita ng magandang resulta sa maraming mga lalaki. Ang aking tanong para sa inyo, mga minamahal na manonood, ano ang inyong gagawin ngayon para sa inyong kalusugan ng prostate? Kung nakakaramdam kayo ng anumang mga sintomas na aming tinalakay, gagawa na ba kayong hakbang na kumonsulta sa inyong doktor? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento. Ang inyong karanasan ay maaaring magbigay ng lakas sa iba pang lalaking nag-aalala rin sa kanilang kalusugan. Ngayon, bilang huling bahagi ng ating talakayan ngayon, nais kong pag-usapan ang isang bagay na madalas na tinatawid ng mga tao sa ating kultura nang walang sapat na kaalaman, ang normalidad at kahalagahan ng pag-unawa sa ating sariling katawan.
Sa loob ng maraming siglo, ang usapan tungkol sa sexual na kalusugan ay itinuturing na tabu sa maraming kultura, kasama na ang ating sariling kultura. Ang mga lalaki ay lumalaki nang hindi tumatanggap ng tamang edukasyon tungkol sa kanilang sariling anatomy at physiological na proseso. At ang resulta ay isang henerasyong lalaki na mga hindi nakakaalam kung ano ang normal at ano ang hindi, kung kailan dapat mangalagala at kung kailan maaaring mag-relax, kung paano harapin ang mga pagbabago sa kanilang katawan ng may kaalaman at kalmado. Ang edukasyon, tulad ng nilalaman ng video na ito, ay isang malakas na kasangkapan para sa pagbabago ng kulturang ito. Kapag nauunawaan mo ang iyong katawan, kapag alam mo kung paano gumagana ang iyong prostate, kung bakit maaari itong makirot pagkatapos ng sexual na aktibidad, kung ano-ano ang mga senyales ng mga kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon, ikaw ay mas may kakayahang alagaan ang iyong sarili at humingi ng tulong sa tamang oras. Ito ang misyon ng video na ito. Hindi ito para sa entertainment. Hindi ito para magbigay ng sexual na kasiyahan. Ito ay para sa inyong kalusugan, para sa inyong kagalingan, para sa inyong kalidad ng buhay. Nais ko ring bigyan ng espesyal na pansin ang mga matatandang lalaki, ang aming mga lolo, tatay, kapatid na lalaki at mga kaibigan na nasa kanilang katanghalian at higit pa. Dahil sila ang grupo na pinakamaraming panganib para sa malalang kondisyon ng prostate, ngunit madalas ay ang pinakahindi handang humingi ng tulong. Para sa mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at higit pa, ang kalusugan ng prostate ay dapat na isang regular na bahagi ng kanilang pag-usap sa kanilang doktor. Hindi ito isang bagay na dapat ipagpaliban o balewalain. Ang regular na PSA test, ang pagiging alerto sa mga pagbabago sa urinary at sexual na paggana, at ang hindi pag-aatubili na sabihin sa doktor ang anumang bagay na nakakabalisa, lahat ng ito ay mahahalagang bahagi ng pag-aalaga sa kalusugan sa katanghalian at higit pa. Para sa mga pamilya ng mga lalaking ito, ang mga asawa, mga anak, mga kapatid, nais ko ring magsalita. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Maraming lalaki ang hahanapin ng medikal na atensyon kung may taong mahalagang sumusuporta at nag-e-encourage sa kanila. Kung may mahal kayo sa buhay na lalaki na maaaring nakakaranas ng mga sintomas ng issue sa prostate, ngunit nag-aatubili na kumonsulta sa doktor, ang inyong mapagmahal na paghikayat ay maaaring makaligtas ng buhay. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayon, nais kong bumalik sa simula, sa katanungang nagsimula sa lahat. Ang panakit ng prostate pagkatapos ng masturbasyon ay isang karanasan na maraming lalaki ang naranasan, ngunit kakaunti ang nagtatanong tungkol dito. Ito ay maaaring isang simpleng muscular soreness na nawawala sa loob ng ilang minuto. Ito ay maaaring isang senyales ng prostatitis o BPH na nangangailangan ng medikal na atensyon. Ito ay maaaring konektado sa stress, sa pelvic muscular tension, o sa hormonal na mga pagbabago na natural na nangyayari habang tumatanda ang lalaki. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan mula sa video na ito ay ang sumusunod. Ang inyong katawan ay nagsasalita sa inyo. Ang kirot, ang presyon, ang kakulangan na nararamdaman ninyo, ito ay mga mensahe mula sa inyong katawan na nangangailangan ng inyong atensyon. At ang pagpansin sa mga mensaheng ito, ang pag-aralan ng inyong katawan, ang pagkonsulta sa isang doktor kapag kailangan, ay hindi kahihiyan. Ito ay responsibilidad. Ito ay karunungan. Ito ay pagmamahal sa sarili. Ang inyong kalusugan ay isang kayamanan na hindi mabibili ng anumang pera pagkatapos ng mawala. Ang pag-aalaga nito ngayon sa pamamagitan ng tamang dieta, regular na ehersisyo, stress management at regular na medikal na pagsusuri ay isang investment sa inyong kinabukasan. Hindi kayo nag-iisa sa inyong mga tanong at alalahanin. Milyon-milyong lalaki sa buong mundo ang nagtatanong ng parehong mga tanong, nakakaranas ng parehong mga simptomas, nagdadala ng parehong mga alalahanin. At ang mga sagot, ang tunay, siyentipikong, medikal na mga sagot, ay nandoon para sa lahat ng naghahanap. Ngayon bilang pangwakas, nais kong ibahagi ang aking huling mga saloobin at ang tanong ng aming medikal na eksperto para sa inyo. Ang paksa ng kalusugan ng prostate at ng sexual na kalusugan ng lalaki ay isa sa mga paksang pinakakailangan ng ating lipunan na pag-usapan ng mas bukas at ng may mas maraming kaalaman. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga bagay na hindi dapat gawin o sa paghikayat ng anumang partikular na uri ng pag-uugali. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa katawang ginawa ng Diyos. Isang katawang nagmamahal at nagpapatuloy ng buhay, ng may paggalang, kaalaman at matalinong pag-aalaga.
Kapag nauunawaan ng lalaki ang kanyang katawan, kapag alam niya kung paano gumagana ang kanyang prostate, kung ano ang mga senyales ng mga kondisyon na nangangailangan ng atensyon, at kung paano alagaan ang kanyang kalusugan, siya ay nagiging mas magandang kasosyo, mas malusog na ama, mas masayang tao. At ito, sa huli, ay ang buong layunin ng lahat ng educational na nilalaman tulad ng video na ito. Hindi lamang impormasyon, kundi pagbabago. Pagbabago ng kung paano tinitingnan ng mga lalaki ang kanilang sarili. Pagbabago ng kung paano sila nag-aalaga sa kanilang katawan. Pagbabago ng kultura ng katahimikan tungkol sa kalusugan ng lalaki sa isang kultura ng kaalaman, bukas na komunikasyon at aktibong pag-aalaga. Bilang doktor at bilang isang taong nagmamalasakit sa kalusugan ng bawat isa sa inyo, ang aking tanong para sa inyong lahat ngayon ay ito. Pagkatapos ng lahat ng ating natutunan ngayon, anong isang konkretong hakbang ang inyong gagawin para sa kalusugan ng inyong prostate sa susunod na 3 buwan? Magiging ang hakbang na iyon ay ang pag-schedule ng check-up sa doktor, ang pagbabago ng inyong dieta, ang pagsisimula ng regular na ehersisyo, o ang simpleng pagpapahintulot sa inyong sarili na maging mas bukas tungkol sa inyong mga katanungan sa kalusugan sa inyong mga mahal sa buhay. Ibahagi ang inyong sagot sa komento. Hindi lamang kayo nagbibigay ng sagot para sa inyo, kayo ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba na gumawa rin ng parehong hakbang. At sa bawat lalaki na kumilos para sa kanyang kalusugan, isang pamilya ang napapaligtas mula sa pagkawala ng isang mahal sa buhay ng maaga. Mahal ko kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. At lagi ninyong tandaan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong pamilya at para sa inyong bansa ay ang mamuhing may kalusugan, may kaalaman, at may lakas. Salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod na video.